Ano? Ayaw ko makita ang Pilipino viewing na nag-viewing yan. Pagka ganon, awal tayo. Pagka ganon, awal tayo. Pag may nag-report sa akin, utang na, hanapan ko talaga ng panahon na, titignan ko. Then I will put to task yung ngayon mismo. Pupukin ako. Bakit ganon? Bakit ganon? Ilagay kita sa kompromiso. O, sabi, at saka yung, kasi dito, bumahin na naman. Ang tatay pa. Ito lang, ay kausap ako, Papa. Magaling tayo nito. Anyway, gano'n. Gano'n na. Kayong mga negosyante, panahon na kayong bumawi sa BIR Partition. Ayaw ang panahon. Kayo na ang mag-prepare, bookkeeper mo o kantan ko. Tapos, wag mo lang ako, ito lang pag-iusap. Wag mo ako. Katako tuloy. Wag mo lang akong dayain. Wag basta yung totoo lang. Permahan mo yung isang kopya, ibigay mo sa BIR. Ikaw na maagpunta kung magkano ang bayaran mo. Huwag mo lang akong dayain. Pag ano pa rin kita mo, ilagay mo, tapos magkano ang dayain. As in God, bigay ka sa BIR, punta ka sa bangko, bayaran mo. Hindi ka nagaan, wala nang pera sa BIR. Customs wala na. Wala na naman tumipay. Tanggalin ko yan. Ito, ulitin ko, huwag mo lang akong dayain. I might go for gross. Gross. Minors deduction. Wala pang deduction. Pakita mo ng resibo nito. Kayo mga negosante. Wala na kayo. Yun na. Yun. Basta ito, huwag mo akong dayain. Wala ang problema. Tapos na ang problema ninyo sa lahat. Wala nang binabiyaya dyan. Ayaw ko. Ayaw ko. Ngayon, mayroon akong sa 4 piece. Itong ruhas nitong bago talaga. Sabi niya, pag hindi siya nanalo, nawala na yung 4 piece. Tangina ka. Pera. Tingnan mo talaga ito ang kalidad na asindero. Oo. Pag hindi kayo magtrabaho dyan, hindi kayo nakapagdaro ng 1 hektarya ng araw na ito, wala kayong pagkain. Doon, maghihirapan mo sa kantina. Kung pabalik ka, sila rin ang ari ng tindahan. Ang Pilipino na mapuntahan, hindi, pakumatay doon ng araw ng araro. Bumaran. Ano? Pag hindi siya manalo, wala ng purpose. Unod. Pero ng gobyerno yan, alam mo, yung programa ni Arroyo na nakapabuti ng bayan, itutuloy natin yan. Huwag natin masayangan ng gastos. Yung kay Aquino, kung ano yung nakapagbigay ng alibyo ng kahirapan ng Pilipino, we will adapt it. Kahit programa, pati yung kanilang programa ni Grace, yan. Total, trabaho na ng gobyerno yun. At saka, sanay ako sa hirap. Saka, makupya, talagang kupyador ako noon. Grade 1 ba ako, kupya na ako. Grade 1, 75. Grade 2, 75. Hindi mo kailangan mag-80 pa. 75, check ka lang yan eh. Grade 3, 77. Yeah. Grade 4, balik 75. Pero umaakyat. Kasama ko yung mga classmate ko.
Hindi pa na ko naiwan. First year, 76. Sabi ng nanay ko, maestra yun. Maestra yun sa Iligan. Public Elementary. Rodrigo, wala na ba talaga ang pag-asa to? Okay naman na yun, ha? Gusto na umakyat. Tapos, first year, 75. 76, 75. Graduate kami. 78 ako. Tapos, itong si Teresa, ito yung peace process ni Arroyo. Yung naghahawak ng peace process sila Dennis. Yun ang bandiktorya namin. Doon sa Davao. Kebina yan. Kasi ay gano'n, kebina yan. Marami na nang ginawa ng gano'n. Ginawa niya kay Grace, ginawa niya kay Ganun talaga. Ginawa niya kay Man. Ito. Ngayon sa hampas na itong mic na yun dyan. Ganun talaga. Di na i-start mo, di na. Sabahin mo naman yan. Ito, graduate namin. Pilihan ko si Teresa. Sabi niya, pinakita natin 94 yung iyo, sabi niya. Okay? Wala pa, hindi ko pa nakuha. Tapos, graduate kami. Marami nang nagkita sa mga tahimik na. Tapos ma'am, sinabi ko kay Teresa, kinuha namin yung binibigay na pag-graduation, wala naman, lukulo ko yung pare. Wala ano yung laman. Kukumpara na, lagyan ng ribbon. Ang totoong diploma, ibigay sa amin 1 month after. Ganito. Sabi ko doon sa amin, valedictorian niya si Teresa. Sabi ko tignan ko yung diploma mo, pati. Ngayon, pinagtabi ko wala na. Sige, tingnan ko. Hold. Ikalagay doon sa diploma. Holy Cross of Vigos. Holy Cross of Vigos. Boys Department. Boys Department. Be it known, yung kay Teresa, ang akin, be it known that Jesus Teresa, that Rodrigo Duterte has completed the secondary blah blah blah, signed, Brother Elric. Tinignan ko yung diploma. Pareho! Pati period! Ang 75 pati 94 pareho. Sos, Mario Josep. Kaya ganun lang. Wala akong valedictorian
cum laude. Wala ako dyan. Wala akong ipagyabang na academic excellence. Talagang ordinary na ako. Pero, awa ng Diyos, pumasa naman ako. Law school. Class 72, bar 72 ako. Ngayon, si Doresa naging congressman. Ako naging mayor. Mayor lang. Si Doresa naging ano siya, peace process, cabinet member. Ako, nagpaiwan lang akong mayor, 22 years. Kasi, wala naman presidente magkuha sa akin kasi 75 lang ako. Ngayon, si Doresa nag-retire na, ako mayor pa rin, pero 75. Pero, kung ang malas-malas ang panahon, itong 75 na ito, maging presidente ng Pilipinas. May tanong ako sa inyo. Sino ang valedictorian dito? Valedictorian? 1, 2. Cum laude? Magna? Cum laude? Sinong pumasa dito na 75 na? Tanggo. Di paano ako matalo? Pareho pala ng topic. Utak mo yan. Huwag kang sumama doon sa mga 95, palibig ko. Wala ka. Iilan lang kayo. Tayo lahat ito, ordinaryo. Bahala ka sa buhay ninyo. Diba? Ako lang yung wala yung nakakaintindi. Alam mo, sa totoo lang, dito lang alis na ako. Anak lang ako ng masirap. Anak lang ako ng isang tatay na went to Mindanao to Land of Promise. Wala naman. Kaya lang, panahon na. It is what you would call destiny. Yan. Paging mayor ko, was a destiny. If I become the president, kung gusto ni Allah, it's destiny. Maraming salamat po. Yung sabi ko, itong mga polis, you better ganito na lang. Alam ko, ganito yan, ganito kayo mabuti. Hindi ako, kasi ako nga, hindi rin ako kilala. Mayor lang po ako ng isang syudad na maliit sa Mindanao. Hindi rin ako kilala ang mukha ko. Kaya, imposible na mag-idol kayo sa akin. Ang totoo, tayong lahat gusto natin palitan ang bulok na gobyerno. Yun ang totoo. Una, walang pakialam ang gobyerno kung ano na ang nangyayari sa mga anak natin. Puro droga, bastisahan. Kumaabot na sa bukid noon sa urban lang yan, sa mga eskwelahan, kung saan yung mga tao. Ngayon, umaakyat na ang mga animal doon sa bukid. At yung mga anak na trabahante sa lupa, pinagpapakain na nila ng sabi. Alam mo ganito, dito ba tayo nito? Huwag mo nang intindihin yung batas ng gobyerno o yung batas ng pulis. Huwag mo nang intindihin yung mga regulasyon ng tao.
Problema, kaya nga bigyan may importansya. Kumahin na lang natin ang marami kami. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Huwag kayong matakot na magsigaw at kami, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! That is just to say praise to God. Huwag kayong matakot na mga kapatid ng Muslim. Mga muro ang tawag namin, pinaganyang kami. Kasi it's just very that we are just happy. Yan. Ang lola ko sa nanay ko, Chinese. Ang lola ko, Maranao. Ang anak ko namang yung vice mayor ngayon ng Davao, ang asawa is a Moro lady. Sangkula. Ang tatay niya from Pulo Tausok, ang nanay niya Maranao. Kaya naman, if there is anybody na interesado talaga ng kapayapaan sa Mindanao, ako. Kasi ayaw ko makipagera, ganito kasi yan. Let's start up down on this day. Alam mo, para maintindihan natin kaagad, let me first make the text to you. Ito ha. I am Rodrigo Duterte. I am a Filipino. I love the Philippines because it's the land of my birth. It is the home of my people. Ito yung Mindanao nito. Kapagbayanan, dumating si Magellan 1521. Dala-dala niya ang bandera ng Espanyol. Dala-dala niya ang kanyo niya pati gunpowder. For the first time, nakita ng mga natibo kung ano yung anyon at gunpowder. At saka yung mga rifles nila na hindi makalapit yung galit sa kanila dahil nababaril nila sa malayo. So they landed in Leyte. Ang Mindanao was already Islam. Kasi ang Mindanao was not part of ito territory na gusto nila. Hanggang Visayas, sa Leyte lang. Ang problema ni Magellan, umikot siya at nagustuhan niya dahil doon sa Mindanao walang bagyo at kung anong italibo talagang you can harvest it. Walang sakit ng mga tanim, wala na. It was a fertile land. Kaya, ng Espanyol, ginira niya ang mga Moro. Tapos tumating ang Amerikano, nag-away sila ng Espanyol, kaya sinira ni Admiral Dewey Bolivar.
pangalan niya, sinira niya yung mga barko ng Espanyol. Yung Amerikano, nakita rin ang Mindanao, at mayroon ng mga katsila doon, pumasok rin. Nagustuhan rin nila. Kaya lang, wala silang makikitang tao na magtrabaho sa kanila. Kasi lahat Moro doon, Muslim na, at sila pumasok, walang magtrabaho sa kanila. That is why they came up with this sloganeering, go to Mindanao. Go to Mindanao because it is the land of promise. Ang isang pumunta doon, tatay ko, binata pa. Nag-asawa siya ng lalay ko yung Mindanao. Kaya ganon. Pero ayaw pa rin tanggapin ng mga Moro yung ginawa ng abuso ng mga Amerikano, pati yung mga Espanyol na pinagpapatay sila. Sila ang nauna sa Mindanao, ngayon may gulo. Kasi nga naman, itong lahat ng Kristiyanos, dayo lang. If you are in Visayan by mouth, kasalita mo, Bicolano, hindi ka taga Mindanao. Ang tribo doon, Maranao, Maguindanao, Iranon, Sama, Tagan, Davao. Tapos, dito sa western side, nandyan yung mga Tausug, mga Silayakan, at kasama. They belong to the Sabah group. Iba ang sultanate nila. Kung baga noon, iba-iba yung hari. Hindi sila parte dito sa Luzon. Sa Luzon wala pa masyadong reliyon. Pag Mindanao was already there sa Islam. Kaya ngayon, nag-away-away hanggang ngayong araw na to. Ngayon, ilang beses na there was pagkipag-ariglo kay Pokore, kay Norby Suarez, tapos yung ARM, SPCPD, ang pinakahuli, BBN. Ang problema, sabi ni Presidente, na ang BBN lulusot before the election. Ngayon, napahiya na ang mga Moro kasi eleksyon na wala ng BBN na purnada at galit na sila. Kaya ako, alam nila yung mga Moro kapatid natin, pumunta ako doon sa kampo ni Murad. Hindi ko siya naabutan kasi nag-delayed yung flight ko sa chopper. Ang nakausap ko, si Japar pati ang Central Committee ng MILF. Ito ang sinabi ko sa kanila. Huwag kang mag-umpisa ng revolusyon na hindi mo matapos agad. Sa mukha ito ni Rojas. Sabi ko, Brad, huwag mong gawin yan. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, huwag mo na. Yung mga Moro, makinig kayo. Kasi sinabi ko, pag ako ang nanalo, at ako'y magsumpa sa flag ng Pilipino, tayong Pilipino magsama ngayon, that I will protect the integrity of this republic. Na dapat hindi talagang magsasabog. And I have to protect each and every one of you, including the Moro people. Kasi hindi gusto yung mga tanda-bata, ito paano yan? Hindi tayo ng lido. Pag ako ang presidente, para tayong gago dito magkawan-awan. Sabi ko, pag ako ang presidente, ito ang hinihigo sa'yo. Kung tayo lang ninyo, mag-usap tayo ulit, we will go into a federal system. We correct the historical injustice, but we remain one nation. Allahu Akbar! Wala na tayong magawa, nandito na tayo lahat.
Ako, mistiso. May mistiso pa dito na probinsya. Kaya, sabi ko, mahal ko ito. I will kiss it back. Basta, huwag natin kalimutan ang problema ng Moro. Let us realize na nauna sila. Pero hindi na, it's water under the bridge na nandiyan na lahat ng Kristiyanos. Tanggapin na natin sa isa't isa. Ha? Mabuhay ang Moro! Mabuhay ang Moro! Mabuhay ang Moro! Sunod ko sa akin. Hindi pwede ng presidente ng pagkakatakan. But I will govern if kaya sa Gabaw, ganun. Bahay. Nagsisiksika na nga. Ano pa gusto mo? Ano na mga luwag-luwag? Moro, Cristianos, sa Davao, sabi ko, you make. You make. Do not talk about religion. Ayaw ko. Nakagalit ako. Huwag yan biro-biro ng baboy ganun. Mastos yan. Huwag yan. At ang mga Moro, wala kayong problema. Kasi bango natin yan o kasi mapaho rin. Pareho tayo lahat. I'll tell you, there will always be one Republic of the Philippines. Gusto ko ng palitan, we will remain one nation. Pero itong gobyerno na ito, puro-puro. Negosyante ka dito. Lahat naman ito kasi bagong lugar. Kasi yung bagong lugar, basta galing iligan ng kailan ito. Hanap na ako tapos balik ko. Kita mo kira sa ano mo lang. Pero ito na kaya ako na mag-umagbiro kasi pagkagok ako nila. Pero kung ibang lang just aboy ang mga masok ka masok ka ito. Ngayon, yan, kasi hindi ako nag-file October 16, kasi sabi ko ayaw ko ang presidente. Sabi ko, pamilya, wala akong pera na tanda na ako. Ang sabi ko, problema ko sa pamilya, ang aking asawa may cancer. Kaya, sabi na nag-usap kami, Halikan mo! Si Duterte! huwag ka na lang tinakot ng mayor. Hintay ko na lang na anak mo na lang sa Inday. Ang pilitin mo ang pagkako. Ayaw mo Inday. Kasi matalang ko kasi matanda ka na at sabi niya narinig ko, gusto mo raw tumakbo ng presidente. Sabi niya, gago ka ba? Hindi mo manalo. Pagtakbo ng presidente, wala kang pera. At sino ang bubuto sa labas ng garaw? Sabi ko, pero ako, balik sa gobyerno. Balik na ako. Dahil na doon, binipin na yung mga Moro. Kasi meron akong relative. May akong relative sa Tuligan. Tuligan na maranang ko. May mga Galit ako kasi ako yung mayor ng Davao.
At pag nagkaputok-putokan kami ang magkaway-away. Wala naman kami pakialam kung sino yung naggumawa ng batas. Wala naman pakialam ang buro kung ano ang gusto talaga nila. Ngayon, ibibitin mo, mainit ang panahon. Kaya sabi ko, mapipilitan ako nitong tumakbo. Kasi narinig ko si Rojas, pati si Binay, wala namang sinabi na problema na seryoso sa ating bayan. Eh si Binay magpagano'n. Kami sa Makati, ano kami naman? Ang aming kamay Makati. Para Rojas ang pera. Ito lang ang Rojas na to. Sabi niya, itong aming infrastructure, ang dami matuloy yan. Tama, sir. Walang question. Panahon ni Estrada, nandiyan siya. Straight lang. Tapos panahon ni Arroyo ng patalsin ni Estrada. Dito, matuloy ka na. Tapos, na presidente ni Aquino, nandiyan siya si Estrada Arroyo noon. Trabaho niya. Ganon siya. Noon, Arroyo, Estrada, Arroyo, Aquino. Diretso, pero maraming kanto. Dan, matuwid. Ako gusto kong sabi ng bastos o na nagagalit ako kay Iba. Gusto ko sana sabihin, hindi mo matuwid ng titig mo, bukan mo. Alam mo, galit ka. Galit ako. Galit ka. Baang matuwid. Hinausyo mo ang iyong arte. Kasi ang MRT, ginawa na, napapres ito eh. Ang MRT, kung sumito mo, Japanese, yan talaga ang negosyo niya. Ang repair maintenance, binigay sa sumito mo. Putang ina itong ruwas na ito. Kasi ganito eh, pinasubok talaga niya ang Pilipino. Noong na DOTC siya, kay under ng MRT sa DOTC, yung repair and maintenance na 3 billion a year, tinanggal niya at sinabi niya kay Bitanggol, yung manager ng MRT, lumabas ka, mag-form ka ng corporation at ibigay ko sa iyo yung kontrata ng 3 billion. Kaya na. O yung panahon na yung nahulog ang mga train, tumitirik, tapos nakatirik pa rin. Tapos yung mga tao, makita mo naman, Philip Patrol, 1 kilometro, 2 kilometro, taga-4 ng linya. Sino mo di maawa na? Bakit mo ginagawa ang tao? Eh ako, mayor ako. Eh sabi ni Trillanes, ayan, sabi niya meron daw akong 200 kulong. Sabi ko, mag-execute ka ng affidavit, buksan ko. Kasi perjury yung sino nga na yan? Sabi ko, gihintay, sabi ko sa kanya, i-challenge him. Buksan mo, buksan ko siya. Sige ko namin natin. Kasi perjury yan. Eh, hindi naman talaga totoo. Ba't kanina nasilip, napag-usapan na ni Taberna. May nakasilip eh. Nilagyan pa nila ng 500. Hindi po ko, kasi ito sila, kung tignan nila, may account ba? Talagang may account. Ikaw po ko yun ang congressman ako eh. Kung malapit sa kongreso yan. Doon talaga ng deposito. Ang naiwan, hindi 200 million, 20,000. Sabi nila ngayon ng bangko, naging 21 na, kasi maraming nagpapasok ng pera, tinitesting nila kung nandiyan pa yung account. Kung naunahan ako, sayang sana kung execute ng affidavit yung bukok na Trillanes.
Yan ang pinakamali ninyo. Ulit kayo ng priso na sundalo. Bakit naman ninyo pinili rin yan? Ay manalo dito eh. Walang ginawa yun kung hindi pagsira ng gobyerno natin. Pagpunta naman sa Peninsula Hotel, doon ako po nag-press ko, para mo mayari, sinira na pati lahat ng habol na tualya ng hotel, pati inuman, tinamay. Ngayon, sinandor na ang kuhatan. Tinadaan sa military. Wala ka bang medalya yan, kansan lang lahat. Bote pa itong moral Proud to be Maranao! Maranao! Huwag na akong salad na sa musaya. Pagkaibang lugar, kayo, may I also criticate mo. Kaya nga sila umaalis ng mahirap kayo. Kaliwala, mahirap kayo. Sa Maguindanao, the highest incidence of hunger. Kaya nga sila nagpunta-punta kasi sa mag-adventure na kunting kapital. Sila yung mga negosyo. Pero maniwala rin sa akin, pagpanahon na pagkagugot tayo na ito, puro kayo wala ka talaga kayo dito rin ba? Pero ba ito, kaya lang sila minsan nag-negosyo plago. Kasi akala kasi nila na ostracized sila. Pero pag isinama lang ninyo, ito yung just embracing. Wala kang problema dito. Kaya wala ito kasi miliyon. Kaya bawal yan. Ano nyo pag-usapan? Kasi ang masasama sa kanila. Saka ang ingay. Pinagulong pa yun to. Mahimik yun ka. Yung, wala ka tuloy ako. Ganyan. Embrace him as your brother and sister. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala talaga. Wala tayong problema. Okay, maniwala ng dagang. Noon yun, ikaw ba naman si Tanglong sa ulo? Nawag, hero ko pagising mo. Ang tatay natin pagising nila sa mayroon na yung mga katsila puti at nagsasabi na ito ang reliyon ninyo. Bayad kayo ng buwis sa king, ang bagong may-ari. Putang ina mo yung kaya pagdating, muro yun si Lapu-Lapu. Pag sinabi niya, ikaw, Kristiyanos na, sabi Lapu-Lapu, gago ka. Pinutulan ng ulo. Ngayon, ang hinakit ko, bakit? Ang hinakit ko, ang number one na hero, si Lapu-Lapu. Siya una yung pumatay noon ng mga kolonista. Yung imperialismo, ikaw anong ginawa nila? Sinali nilang Mindanao. Ikaw hinayaan nila yan nung naslaba, kung sa Malaysia. Doon sila sa magkakapatid talaga nila. Imperialista, inakaw nila yung Mindanao, ipinasok ng pilit. Makita mo ngayon. Tayo. Makikinood ka na nga lang, reklamo ka pa. Hindi magulo yung cam. Hindi naman nila alam ang story. Kapunta doon. Kaya kayong mga muro, intindihin nyo yan. Ngayon, pero ako, galit ako. Kasi ang dapat, mas popular pa sa Magellan who discovered the Philippines. Putang ina mo anong discover. We were doing already. Bakit ka na-discover dito? Ang lord mo pala. Kaya kung nabutan ko yung buwan mo, sinapan mo. Kaya pwede mo tanong ngayon. Kaya ganoon. Ngayon, ang number one natin, kayo mga Tagaluzon. May I just... May nagreklamo, mamuga daw. Ang lahat ng hero ng Pilipinas nandito sa Luzon. Rizal, sa Laguna, Bonifacio, Caloocan. Kami taga-Visayas, pati Mindanao. Bakit ko lang kami hero? Marami namang matatapang.
Si Magellan, pinatay nila Lapu-Lapu. Anong ginawa ng Historical Commission? Bakit walang hero na Pilipino na unang pumatay doon sa Imperialista? Di ba sila Lapu-Lapu? Walang magre-reklamo, nakikinood lang. Anong ginawa nila? Ginawa nilang isda. Pinipirito araw-araw. Kalukong. Kaya pag napasok ako, ilagay ko sa Lapu-Lapu hero. May Lapu-Lapu day rin tayo. Para yan, kasi yun ang celebration natin doon sa Mindanao. Kawawa naman. Anong ulam natin yan? Iskapitse. Lapu-Lapu. Anong ulam natin? Lapu-Lapu lang. Kaya, pag ako yun ang gawin ko. Hero. Number 1, Lapu-Lapu. Magellan, ipalit ko, yun ang isa. Anong ulam mo? Magellan. Lapu-Lapu ito. Ano ito? Parang steak? Magellan, kumalang. Ngayon, doon ako, wala akong narinig sa kanya. Ito sa luwas, he committed to bring injustice sa kultura. Kaya tiro mo, pagdaruan mo yan. At saka itong siya, may mina ito. Kasama niya si Congressman Enrique Patrice, yung Congressman ng Liberal Party, spokesman, yung parang mina rin ang buka. Ang tayo na pati ito si Eric Gutierrez. Nagninga yan sila sa Tubay, Agusan, del Norte. Ang inaplayan nila isang malaking lupa para korporasyon. Because if it's a corporation, malaki talaga yan. Ang ginawa ng mga ulol, inati nila 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Pinalabas nila small scale mining. Ang masarap pa ang sakit nito. Kasi kung korporasyon, marami ng requirements. Hugasan mo yung tubig. Magtanim ka kaagad. Magastos yan. Tapos yung lupa, i-fertilize mo ulit para yung chemicals mawala. Alam mo ginawa ng mga buwang? 4 na small scale para exempted sila sa mga requirements. Ngayon, ano ang nangyari? Ito yung pagkakumpisa nila. Ito yung pagkakumpisa nila. Yan ha? Ngayon, malapit na sila, patapos na sila. Tignan mo ang Tubay ngayon. Bravo, lupa. Walang ahoy, walang treatment, at hindi na ang nag-inuwan nito. Ito, ang kumpanya nito nag-import ng 2 o 4 na aeroplano. I got you. Pero lahat ng mga aeroplano nito, pumasok, libre, walang binayad ni 5 centimos. Dahil ko. Yan ako, kaya ako, bumumutang ina. Gusto ko nga sustukin yung buwan na yan. Kaya talagang galit ako, bakit ko ginaganon ang bayan ko? Kaya ako, I did, nung 20 years, 22 years, ay ginawa ko yung trabaho ko para gumanda ang siyudad ko. Ang Davao maganda na ngayon. Ang contribution kalaki. I am contributing example 5 million a month. 5 billion a month. Marami ng pantalan, tsaka marami ng gusto. Ginawa ko ang trabaho ko. Ay, in good faith, wala nang ninakaw. Ngayon pa sinasabi, kung yun, sabi ko, sige, totoo, kita na rin na 20,000. Gusto ko lang talagang execute na kapilibig para ipitin ko. Pinaunahan ako, nilabas ko daw ng taberna. Tinanong daw nila, silip ko na sa mangko. Okay lang. Pero actually, it's 21,000
Kasi yung account ko, pinasukan nila ng pera kung nandyan pa. So nalaman nila buhay pa yung account. Kung hindi nila alam, 17,000 na lang. Sige sila deposito, akala nila 200 million. Sana kung mag-knockdown ng 200 million, putang ina mo. Hindi naman ako may hawak ng MRT. Hindi ko naman sinira ang bayan ko naman. Kaya, sabi ko, pagka ganito, tatakbo ako ng mayor, tatakbo ang presidente. Ito si Binay, ano magsahan ko dito? Ito, bupoto kay Binay, bahala ko. Lahat, ano ninyo magkate? Rowan! Nagtuwin. Meron ako? Meron ako? Muro ka? Ito dito. Dalawang kasawa nito. Dalawang kasawa. Apat ito. Ito. Sobrang. Baterya ni Rojas yan. Ito ganito ang maasahan nila. Not in terms of years or even months. Wait. I will suppress drugs, criminality,